mga kapatid. Muli po, andito ang inyong maliit na lingkod at patuloy at walang sawa na sa inyo nagpapaalala kung ano yung mga dapat salitain, gawin, kainin. Yung ibig sabihin nito mga kapatid, kung ano yung kautusan ng ating Ama, palatuntunan at mga kahatulan, yun ang ating dapat gawin. Bago tayo dumako mga kapatid sa sentro ng ating tinanggap ngayon na mensahe para sa inyong lahat, kung gusto nyong magkaroon ng tunay na basbas sa bawat lakad ninyo sa araw-araw, kayo ay palaging makinig sa palatuntunang ito at inyo matatamo ang pagtatagumpay saan man kayo paroroon, ano man ang inyong gagawin, ano man ang inyong plano sa buhay. Unahin ninyo na makinig dito bago kayo umalis ng inyong bahay mga kapatid. Kung alis sa kayo ng alas 6, alas 4 pa lang buksan ninyo ang programang ito, ang ilaw ng sanglibutan. Nandito mga kapatid, may basbas sa bawat isa sa inyo na makikinig dito mga kapatid. Kaya ano man ang inyong ginagawa mga kapatid, saan man kayo naroroon, ano man ang inyong katayuan sa buhay, ano man ang inyong kulay, at kayo man ay maliit o malaki, sa inyong mga kapatid, para sa lahat ng tinatawag ng ating Ama, ang biyaya, awa, kapayapaan, kaligtasan na mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Ayan mga kapatid, ngayon ko lang ito nabanggit sa inyo na bago kayo magsimula sa inyong trabaho, saan man kayo pupunta, kahit alin sa mga programang ito na ibinigay sa atin ng ating Ama, makinig muna kayo bago kayo umalis. Dahil sa pakikinig nyo rito mga kapatid, kayo tatanggap ng basbas ng ating Ama na siya nga alalay sa inyong paruroonan. Hindi kayo mabibigo mga kapatid. May lalayo kayo sa kapahamakan, magkakaroon kayo ng biyaya at katiwasayan sa inyong mga lakad mga kapatid. Suggest ko lang sa inyo to kung gusto nyo na kayo ay sinasabi nila magkaroon ng seguridad sa pang-araw-araw. Kung maagang masyado yung alis ninyo, buksan nyo yung cellphone nyo, ang ilaw ng sanglibutan, hanapin nyo sa YouTube ba to? Channel, anong channel? YouTube. Ayun. At pinakamalaga, mayroong signal sa inyo mga kapatid. Ayun, mapakinggan nyo lang yung programa. Bihira naman yung 1 oras dito mga kapatid. Halimbawa, alis ka ng alas 5, alas 4, makinig ka na. Yan, i-headset mong ganun habang nagluluto ka. Diba? May basbas kagad doon mga kapatid. Yun hindi mula sa akin. Yan ay dumaan lang sa akin. Yan ay mula sa Ama at patungo sa inyo mga kapatid. Kung inyong tatanggapin. At patuloy na makinig sa oras na wala kayong mga ginagawa. Marami kayong matututunan dito na patungkol sa pamumuhay, yung mga nagdaan na mga nangyari, kasalukuyang mangyayari at mangyayari pa lang, malalaman mo dito mga kapatid kung ano ang ating dapat na ginagawa at gagawin pa. Yan mga kapatid. Kaya ito, pakinggan ninyo mga kapatid. Kailangan tayo ay nakadikit na mabuti sa ating
Ama sa kanyang mga utos. Huwag tayong hihiwalay, huwag tayong huwag nating lalagyan ng gap o space o distansya yung ating puso at isip sa mga utos ng ating Ama. Dahil pag binigyan natin ng space, binigyan natin ng distansya yung ating puso at isip sa mga utos ng ating Ama, doon nakakapasok yung dyablo, mga kapatid. Nakakasingit doon eh. Kailangan nakalapat tayo doon. Saan man tayo pumupunta, ay kailangan nakamarka sa puso at isip natin yung mga ipinag-uutos ng ating Ama, yung kanyang pinagbabawal na hindi natin dapat gawin, mga kapatid. Dahil yun yung isa sa aalalay sa atin saan man tayo pumaroon. Dahil nasa kanyang mga utos at sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang utos, andun yung ating seguridad o kasiguruhan sa araw-araw ng ating pamumuhay, mga kapatid. Kaya ito, meron tayong babasahin dun sa Efeso 4:12 hanggang 24. Pakinggan natin ito, mga kapatid. Ayan, yung bullpen at papel, ihanda na ninyo. Efeso 4:12 hanggang 24. Ito, mga kapatid, medyo mahaba, babasahin natin. At ito ay tandaan natin mabuti. Kita nyo, mga kapatid, dahil ito pala ay sa ikasasakdal ng mga banal. Ibig sabihin, para maging ganap ka sa harap ng ating Ama, magpakabanal. Dahil sinabi nga niya, sa huling araw ay yung masasama, magpapakasama pa, ang mabuti, magpapakabuti pa, ang banal, magpapakabanal pa. Kaya itong salitang ito na ating babasahin, ay para sa ikasasakdal ng mga banal. Ayan. Kailangan tayo ay nakalapat na mabuti sa utos ng ating Ama. Ayan, basahin na natin. Efeso 4:12 hanggang 24. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni isa. Yan. Ito magugulat. Baka sana hindi na kayo nagugulat dito, mga kapatid, na ang tawag natin sa ating Panginoon ay si isa. Dahil yan ang tunay na pangalan ng ating Panginoon dito sa huling araw. Dahil siya nag-iisa, wala siyang katulad, mga kapatid. Siya ay number 1. Ulitin natin. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni isa. Ang katawan ni isa kasi, mga kapatid, ang ating Panginoong si isa, ay yung tinatahanan ng kanyang Espiritu Santo. Yun yung kanyang katawan. Dahil ang ating Panginoon ay Espiritu. Espiritu siya. Ngayon, yung mga salita niya ay Espiritu at siya ay Espiritu. Kung inyong natatandaan, mga kapatid, nakasulat yan, ang Diyos ay Espiritu. Siya nawa. Ngayon, ang katawan niya, kung tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos, tayo ang kanyang katawan. Ang katawan ng kanyang Espiritu. Ayan, tayo yung, kung tayo ay sumusunod ng tapat sa kanyang mga utos. Sa ikasasakdal ng katawan ng ating Panginoong si isa. Ayun, para maging sakdal ang kanyang katawan, tayo ay siyang dinatnan at pinapasukan ng Espiritu Santo yung kanyang mga salita. Ito, basahin natin ng mabuti. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya
at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ng ating Panginoong si Isa. Upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat na hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig at mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa makatuwid bagay, si Isa. Yan ang Pangulo natin dito, mga kapatid. Hindi akong Pangulo dito. Hindi akong founder dito. Ang Pangulo natin dito ay ang ating Panginoong si Isa, dahil siya ang ating sinusunod. Na dahil sa Kanya'y ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ng lakad ng mga hintil, na sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Ngunit kayo hindi nangatuto ng gayon kay Isa. Walang turong ganon sa ating kasi, mga kapatid. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Isa, at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, at kayo'y magbago ng espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Ama ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Magbihis tayo ng bagong pagkatao, magbago ng espiritu ng inyong pag-iisip. Yun ang ating ibihis. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa ating Ama ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan at katotohanan. Magbago na tayo ng pag-iisip, mga kapatid. Tayo ay sumunod sa utos ng ating Ama, dahil sabi ng ating Ama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Dahil iisa lamang ang mabuti, ang kanyang mga utos, mga kapatid. Kaya pag sinunod na natin ang kanyang mga utos, tayo ngayon ay nagbagong
pagkatao na. Ibinihis na natin ang bagong pagkatao. Dahil parang bago ito mga kapatid, pero ang katotohanan nito, ito ay matagal na. Wala palang gumagamit, kaya ito ay parang bago. Ito. Ngayon, gamitin natin ang mga utos ng ating Ama para tayo ay maging bago sa paningin ng sanglibutan, mga kapatid. Naiiba. Dahil ito yung pangako ng ating Ama sa mga sumusunod. Ayan, basahin na naman natin sa Kawikaan 2:1 hanggang 22. Yan, mahaba na naman ito mga kapatid. So, pakinggang mabuti. Itutok nyo mabuti ang inyong mga pandinig mga kapatid. Ha? Kawikaan 2:1 sa 21 hanggang 22. Ayan, punta tayo sa Kawikaan 2. Dos 1 hanggang 22. Ay, sagad pala ito mga kapatid. Mahalaga to. Ayan. Babala ito mga kapatid. Ang babala ng karunungan laban sa mga napupuot sa kanya. Ang karunungan kasi ay yung ating Panginoong si Isa. Ito yung babala ng ating Panginoong si Isa sa lahat ng mga napupuot sa kanya. Lahat ng hindi sumusunod sa utos ng ating Panginoong si Isa, yun yung mga napupuot sa kanya mga kapatid. Yun ang malinaw na galit sa ating Panginoon ang lahat ng hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Diba anong tawag sa mga anak na hindi sumusunod sa utos ng magulang? Di ba kinukontra yung utos ng magulang, kinakalaban mo ang magulang mo kapag hindi mo sinusunod ang kanyang utos, lalong-lalo na kung ang utos na yun ay mula sa ating Panginoon, si Isa o Ama. Kaya ito ang ating babasahin ngayon. Ito'y babala, mga kapatid, sa lahat ng hindi sumusunod sa kanyang mga utos. Yan, basahin na natin. Kawikaan 2:1 hanggang 22. Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos, na ano pat iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan at ihihilig mo ang iyong puso sa pag-unawa. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa. Kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanan na natatago. Kung magkagayoy iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Ama. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan. Sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Kanyang pinagtataglay ang matuwid ng magaling na karunungan. Siya'y kalasag sa nagsisilakad sa pagtatapat. Upang kanyang mabantayan ang mga landas ng kahatulan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Kung magkagayoy mauunawa mo ang katuwiran at ang kahatulan at ang karampatan, oo, bawat mabuting landas. Sapagkat karunungan ay papasok sa iyong puso at kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa. Kabaitan ay magbabantay sa iyo. Pagkaunawa
ay mag-iingat sa iyo upang iligtas ka sa daan ng kasamaan sa mga taong nagsisipagsalita ng mga masamang bagay na nagpapabaya ng mga landas ng katuwiran upang magsilakad sa mga daan ng kadiliman na nangagagalak na magsigawa ng kasamaan at nangaaaliw sa mga karayaan ng kasamaan na mga liko sa kanilang mga lakad. Ang mga suwail sa kanilang mga landas at ang mga suwail sa kanilang mga landas upang iligtas ka sa masamang babae. Nakapagpahamak pala yung masamang babae. Ang binabanggit dito yung masamang babae, mga kapatid, baka may nakikinig sa inyo din na mga babae, sabi, dinadamay mga babae. Yung masamang babae lamang ang tinatawag dito, mga kapatid. Ay kahit babae ka, kung hindi ka naman masamang babae, kung mabuti ka, masunurin ka sa utos ng ating Ama, mabuti kang babae. Yan. Yung masamang babae lang ang tinatawag dito na iiwasan yung ng mga banal. Sa makatuwid bagay, sa di kilala na nanghahalina ng kanyang mga salita, na nagpapabaya sa kaibigan ng kanyang kabataan at lumilimot ng tipan ng kanyang ama, sapagkat ang kanyang bahay ay kumikiling sa kamatayan at ang kanyang mga landas nasa patay. Walang naparoroon sa kanya na bumabalik uli. Ni kanila mang tinatamo ang mga landas ng buhay, upang ikaw ay makalakad ng lakad ng mabubuting tao at maingatan ang mga landas ng matuwid, sapagkat ang matuwid ay tatahan sa lupain at ang sakdal ay mamamalagi roon. Ngunit ang masama ay mahihiwalay sa lupain at silang nagsisigawang may karayaan ay mga bubunot. Kanyo mga kapatid. Kaya ito, bulayin din ninyo ito mga kapatid. Ito nga kawikaan na ito na dahil ito ginawa ni Salomon mga kapatid. Excuse. Kawikaan ni Salomon. Anak ni Haring David. Hari din si David nun. Yan, tingnan natin pamagat to. Kawikaan 1. Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari ng Israel. Yan, Israel. Kamu na mga kapatid. Gusto namang humadlang yung diablo dito. Mahalaga kasi itong topic natin. Lahat naman binibigay ng ating Ama sa ating na mensahe, mahalaga. Pero mayroon yung talagang huwag natin kakalimutan mga kapatid. Dahil ito ay paraan para tayo ay mailapat na husto sa mga utos ng ating Ama. Ayan. Ito yung ating dapat pagbubulayan din mga kapatid. Huwag nating gawing parang ano lang to, parang biro. Dahil yung biro kasi pagkatapos niyan malilimutan na, di ba? Nagbiruan lang. Ay utos kasi mga kapatid. Hindi dapat na biro-biruin dahil dito nakasalalay ang ating kaligtasan sa araw-araw. Nakasalalay ang ating buhay dito mga kapatid. Upang tayo mabuhay, sumunod tayo sa kanyang mga utos. Palatuntunan, kahatulan. Diba? Dahil itong buong katungkulan ng tao mga kapatid. Ay ano na yung
mga gumagawa ng mga kalayawan na yan, mga, kung saan saan nagsisipagpunta, mga parod parito, hindi makuntinto sa kanilang bansa kung saan saan pumupunta. Pag nilikha ka ng Ama, ikaw ay taga Pilipinas, diyan ka lang dahil umalis ka man iba, balik ka rin ng Ama. Kung saan ka talagang gusto ng ating Ama na ilagay, doon ka rin. Kaya tingnan nyo mga kapatid, dito sa ating katayuan ngayon sa buhay, eh napakarami kung ilang taon na pupuntahan sa abroad, sino nagbabalikan, iba nag-iiyakan na nga dahil masarap daw ang buhay doon. Eh, hindi pwedeng hindi mangyari ang sinasabi ng ating Ama na ibabalik ko kayo sa inyong sariling lupain. Siya nawa. Kaya kung dito ka pinanganak sa Pilipinas at ikaw ay matagal na dyan sa abroad, ibabalik ka rin ng Ama dito. Kaya lang salita ng Ama ay talagang matalas yan kahit anong patalim na anong itak na o espada na magkabila ay talim ay talagang tagos-tagos yan mga kapatid. Hindi pwedeng hindi mangyari yung sinalita niya. Diba? Dahil nandito mga kapatid, kaya binabalik yung mga umalis. Dahil nandito yung tunay na kaligtasan mga kapatid. Nandito sa harap niyo yung pintuan. Siya nawa. Nakabukas. Naghihintay sa inyong pagpasok mga kapatid. Hindi na kayo kakatok pa. Nakabukas yan. At hindi kayang isara ng kahit sino mga kapatid. Dahil ang nagbukas nito ang ating Panginoong si Isaw Ama. Nakabukas ito sa sanglibutan. Na sinong gustong pumasok, open. Kaya lang suriin mo mabuti yung laman. Kung ano ang laman ng iyong pinasok. Dahil yan dito, ang laman nito mga kapatid, buhay na walang hanggan, ang laman nito. At kailangan lang, lagyan mo ng mga rekado para maging sakdal at maging masarap sa pang-amoy ng ating Ama, yung ating pagkatao. Ang rekado ay ang pagsunod sa kanyang lahat na ipinag-uutos. Dahil pag hindi ako kumpleto ng rekado, ay talagang sabi ng ating Ama, isusuka kita, ika ng ating Ama. Kung ikaw ay malamig-lamig, gumainit-init. Ang gusto niya, kung ikaw ay mainit, magpakainit ka. Kung malamig ka, magpakalamig ka. Sabi niya, kayo magpakatapang. Huwag kayo liliko sa kanan o sa kaliwa. Ito yung mga rekado mga kapatid na ating babasahin. Ito yung ilan lamang ito mga kapatid. At ito ay kasama sa mga halaga. Tingnan nyo, dun sa Levitico 24, 1 hanggang 9. Para mahaba yung ating binabanggit ngayon. 24, 1 hanggang 9 ng Levitico. Levitico 24, 1 hanggang 9. Kita nyo mga kapatid, dito yung palatuntunan ito mga kapatid. Ang sa atin, 3 bagay yung kailangan nating ganapin. Kautusan, palatuntunan, mga kahatulan. Mga kautusan, mga palatuntunan, mga kahatulan. Yan ang kailangan nating tandaan mga kapatid. Ito'y kautusan na may palatuntunan. Yan. Levitico 24, 1 hanggang 9. Kita nyo mga kapatid,
ito eh, huwag nyo sabihin biro na naman to ha. Tandaan nyo mabuti. Basahin na natin. Sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi. Oh, dali lang mga kapatid. Basahin natin kung ano yung pamagat. Ang ilawan at tinapay ng santuario. Okay, ang ilawan at tinapay ng santuario. Yung santuario kasi yun yung pinaghahandugan mga kapatid. Dambana. Yan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, iutos mo sa mga anak ni Israel, ito, yung Israel na tinatawag mga kapatid, yung sumusunod sa kanyang mga utos. Yun ang tunay na Israel. Nandun yung pangako sa mga sumusunod ng utos. Ang tawag doon, Israel. Doon ang nag-aantay sa kanila, biyaya, awa, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Pag ikaw ay tunay na sumusunod, Israel ang tawag sa iyo ng ating Ama. Ikaw ay binhi ni Jacob, binhi ni Abraham. Ayan. At marami pang sinasabing binhi. Yun yung mga tapat mga kapatid. Yun yung tunay na Israel. Pero kung ikaw ay masuwaying Israel, ay susunugin ka ng Ama. Ay sasabihin mong taga-Israel ka, ikaw na may masuwayin sa utos ng Ama, andun may kaparusahan sa Israel na sumusuway sa utos ng ating Ama. Ito. Iutos mo sa mga anak ni Israel, nadalhan ka ng langis na dalisay na oliba na hinalo para sa ilawan upang laging papagliyabin ang ilawan sa labas ng tabing ng kaban ng patutuo sa tabernakulo ng kapisanan ay aayusin palagi ni Aaron. Pag sinabing ikaw ay Aaron, ikaw yung itinalaga na maghahandog, nag-aayos. Ay yun yung kanang kamay ni Kwanto si Aaron ni Moises. Mula sa hapon hanggang sa umaga sa harap ng Panginoon, siyang palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi. Kita nyo, palatuntunan pala ito, magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi. May ilawan at may langis. Mula sa hapon hanggang umaga. Yan, nabasa natin, di ba? Narinig na naman. Kanyang aayusing lagi ang mga ilawan sa ibabaw ng kandilirong dalisay sa harap ng Panginoon. Yan mga kapatid, ito may ilawan kami ito. Kaya lang hindi hagip ng video, mga kapatid. Para malaman nyo, itutok mo yung ilawan natin. Para malaman na kung ano yung itsura ng ilawan. Ayan. Tingnan nyo mga kapatid. Ayan, mga kapatid. Yan ay may 7 ilaw. Ito mga kapatid, sabi dito sa 4, kanyang aayusin lagi ang mga ilawan sa ibabaw ng kandilirong dalisay sa harap ng Panginoon. At kukuha ka ng mainam na harina at magluluto ka niyan sa tabing, tama ba? Ng 12 mumunting tinapay. Yun yung maninipis na tinapay mga kapatid. Tig-dalawang ikasampung bahagi ng isang epa ang bawat munting tinapay. At ilalagay mong 2 hanay, 6 sa bawat hanay, sa ibabaw ng dulang na dalisay sa harap ng Panginoon. At maglalagay ka sa bawat hanay ng dalisay na kamangyan upang ito'y maging paalaala na tinapay na handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Sa bawat Sabat,
ay aayusing parang palaging isang tinapay, tama ba? Siya nawa. Sa harap ng Panginoon, saga ng mga anak ni Israel, na pinakatipang walang hanggan. Ibig sabihin ito, walang katapusan mga kapatid. Ha? At magiging kay Aaron at sa kaniyang mga anak at kanilang kakanin sa dakong banal, sapagkat kabanal-banalang bagay sa kanya sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy sa pamamagitan ng palatuntunang walang hanggan. Siya Siya nawa. nawa. Yan yung mga kapatid. Ito yung gawaing walang hanggan. Walang katapusan. Itong paghahandog na ito. Tuwing hapon, ito Biyernes nangyayari mga kapatid. At aabutin sa umaga yung pagsisindi ng ilawan. Bilang pa kung ilan yung tinapay, kung ilang hanay, di ba? Ilalagay mong 2 hanay, andun sa 6. 6 sa bawat hanay sa ibabaw ng dulang na dalisay sa harap ng Panginoon. Yan. Meron po tayong ganyan, mga kapatid. Ngayon, kailangan gagawin natin ito na kumpleto. Kung ano yung ating binasa, ano yung inuutos sa atin ng ating Ama, yun ang ating gagawin. Diba? Sabi yan, maglalagay ka sa bawat hanay ng dalisay na kamangyan upang iti maging paalaala na tinapay na handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Diba? Kailangan kumpleto. Magkakaroon ng kamangyan na maglalagay ka sa bawat hanay. O, di ba? Yung hanay nyo, yung isang hanay, may isang kamangyan. Yun ay ginagawa natin. Yan. At sana, hindi yung hirap ng pamumuhay ang makapagpipigil sa atin sa pagsunod sa utos ng ating Ama. Dahil yung mga mayayaman na nga, mga kapatid, hindi nakasunod sa utos ng ating Ama. Tayong mahirap dapat sumunod na. Kailangan tayo sumunod na. Huwag nating tuladin yung mayayaman na hindi nakasunod sa utos ng ating Ama. Dahil nasa atin na mahirap mga dukha ang pangako ng ating Ama. Tayo yung tinawag niya marangal na pangalan, yung pagkatawag sa atin na dukha. Yun yung binigyan ng pag-asa ng ating Ama na makapasok sa kaharian ng langit, sa kanyang kaharian, yung dukha. Kaya pilitin natin, huwag natin kalimutan kumpletuhin kung ano yung ibinigay ng ating Ama na palatuntunan. Dahil ito pa naman binabanggit dito na palatuntunang magpakailanman sa buong panahon ng inyong lahi. Palatuntunang walang hanggan, mga kapatid. Pag nakikita tayo ng ating Ama na tayo sumusuway, anong pakiramdam nyo, mga kapatid? Pagpalagay mo na lang na ikaw yung nag-uutos. Pag hindi tinupad ng iyong inuutosan, ng iyong mga utos, ano ang iyong pakiramdam? Samantalang ikaw na nag-uutos, ikaw ang nagbigay ng lahat sa kanya. Ikaw ang nagbigay ng buhay niya. Ikaw ang nagbigay ng lakas niya. Ikaw ang nagbigay ng liwanag ng mata niya. Lahat na nasa buhay niya. Ikaw ang nagbigay, tapos hindi ka susundin sa maliliit na bagay. Ay sasama ang loob sa iyo. Pero ang ating Ama mapagpatawad. Doon tayo magpasalamat sa ating Ama. Dahil siya mapagpatawad, maawain. Humingi lang tayo ng tawad sa ating mga nagawang pagkakamali at tayo mangako na huwag na natin uulitin. Bigyan niya tayo, humingi tayo sa ating Ama
ng karapatan at lakas para huwag tayong makalimot sa kanyang mga utos. Sinawa. At ang tanging paraan dyan mga kapatid, para huwag nating malimutan ang kanyang utos, yung sinasabi natin kanina, na huwag nating lalagyan ng gap o space yung utos ng ating Ama sa ating isip at puso. Kailangan nakadikit yan. Nakalapat palagi. Nakatutok palagi, mga kapatid. Sabi sa ibang salita, pitid. Sa magiging pitid na ganun, hindi makapasok kahit hangin eh. Satanas pa kaya. Diba? Ganun ang gawin natin, mga kapatid. Maging pitid tayo. Kailangan kung ano yung binanggit, kung anong dapat gawin sa mga paghahandog, kung ano ang mga dapat gawin sa araw ng Sabat, eh yun ang ating sundin. Dahil pag kulang, diba? Pag nagkulang, ang tawag doon ay kapintasan. Pag may kulang sa isang bagay, yun ay kapintasan dahil mapipintasan eh. Diba, yung isang sasakyan, pag bumili ka, ay wala yung isang ilaw. Wala yung isang headlight. Diba, isang kapintasan. Ay, wala yung isang mata ng sasakyan mo. Diba? Kulang. Wala yung isang side mirror ng sasakyan mo. Diba? Yun ay kapintasan, mga kapatid. Ayun. Pag nagkulang sa bawat utos, nagkulang sa pagtupad, nagkulang sa paghandog, ay nagkakaroon ng kapintasan, mga kapatid. Yun, may kapintasan yung iyong ginawa. At kung may kapintasan, may kakulangan, ay yun ay kapintasan. Ha? At ito yung ating mababasa kung may kapintasan, ano ang tawag ng ating Ama sa may kapintasan na binibigay natin sa Kanya. Levitico 22:20. Yan, atras tayo ng konti, mga kapatid. Levitico 22:20. Yan. Madaling matagpuan, mga kapatid. Atras lang natin. Ngayon, basahin natin, mga kapatid. Levitico 22:20. Datapwat alinmang may kapintasan ay huwag ninyong ihahandog sapagkat hindi tatanggapin sa inyo. Ganyan, mga kapatid. Pagkulang, ayun ay isang kapintasan. Kaya, pag nakapaghandog ka ng kulang, yun ay isang kapintasan at malinaw na yun ay hindi tatanggapin sa atin. Ano? Kaya pagbutihin natin, alalahanin natin yan. Kaya, yan, kailangan sa pagpasok natin sa bahay dalanginan, maggagawa na tayo ngayon ng kagaya ng mga ginagawa doon sa mga opisina, kung ano yung patakaran doon sa loob, mababasa muna doon sa labas. No face mask, no entry, no enter, kung na. No vaccine, no enter, pag walang vaccine, walang entry, hindi ka pwede pumasok. Pag wala kang face mask, hindi ka pwedeng pumasok. Yung pagkulang yung iyong handog, hindi rin tatanggapin. Hindi ka papasukin. Kapag wala kang face mask, ganun din yung handog. At pag kulang ng isang bagay, o yung tinapay, sabi 6, yung hanay, pag lilima yung inihandog mo, ay hindi yan papasukin ng Ama. Hindi yan papasok. Hindi niyan gugustuhin. Hindi yan tatanggapin. Kulang nga eh. Kaya kailangan kung ano yung ang tawag doon, yung protocol ba ang tawag doon? Yun ang gawin natin. Protocol ba? Talaga. Yung may iba pang tawag dyan eh, yung puro English kasi, yung mga mga karamihan na nababanggit na mga salitang may kaugnayan sa mga patakaran.
rules ang tawag doon. Rules and regulation. Ayun. Kung ano yung Tagalog na pagkaalam ko doon sa Tagalog, kung ano yung patakaran na excuse mga kapatid, na binuo o nabuo, ginaganap, kung ano yung patakaran na ginaganap. Kailangan pasakop tayo doon. Kaya ito yung ating mababasa sa Deuteronomio 1:2. Yan. Abante na tayo mga kapatid. Dahil kailangan nga ikumpleto ang ating mababasa sa Deuteronomio 4:1-2 mga kapatid. Yun yung malinaw, hindi 1:2. 4:1-2. Yan. Talaga nakikialam yung Diablo sa atin. Baka iniisip niyo mga kapatid, inom ako ng inom, baka may high blood yung taong yan, baka isipin niyo. Hindi mga kapatid, kumakati yung lalamunan ko dahil pinipigilan nga ako ng Diablo na huwag sabihin yung mga utos ng ating Ama. Pinapakati para huwag lumabas yung mga salitang ibinigay sa akin ng ating Ama. Mainit na tubig yun mga kapatid. Para malamig, mainitan yung lalamunan ko, pinapalamig ng Diablo. Pero hindi niya to kayang pigilin. Hanggang doon na lang siya mga kapatid. Ito yung ating mababasa, Deuteronomio 4:1-2. Yan, basahin na natin. At ngayon, O Israel, dinggin mo ang mga palatuntunan at mga kahatulan na aking itinuturo sa inyo. Ito yung mga kapatid, palatuntunan at kahatulan. Upang sundin ninyo, upang kayo'y mabuhay at pumasok at inyong ariin ang lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos, ang ating Panginoong si Esau, Ama, ng inyong mga magulang. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo. Panginoon nating Diyos, ang ating Panginoong si Esau, Ama. Kita nyo? Huwag daragdagan ni babawasan. Yeah. Mahalaga pala to. Kailangan huwag daragdagan, huwag babawasan. Doon sa 12:32 pa rin ng Deuteronomio mga kapatid. 12:32. 12:32 talata 12 versikulo 32. Ayan. Yan yung mga kapatid, ito yung tinuturo sa atin ng Espiritu Santo na tayo ay lumapat ng husto sa utos ng ating Ama. Idikit nating mabuti, inuulit-ulit ko ito, idikit nating mabuti ang ating isip at puso sa mga utos ng ating Ama. Huwag tayong hihiwalay. Dahil ito yung ating babasahin na naman. Deuteronomio 12:32. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong daragdagan ni babawasan. Siya nawa. Sa mga kapatid. Napakahigpit eh. At simple yung higpit niya. Manatili ka lang kung ano yung inuutos. Huwag ka na maghahanap ng kung ano-ano. Kung ano lang yung utos, yun lang.
Ayan, may babasahin pa tayo doon sa Apokalipsis 22:18-19. Yun, biglang layo tayo mga kapatid. Apokalipsis o tinatawag din sa ibang kasulatan na ito ay andyan sa cellphone ay ang tawag dito, Pahayag. pahayag. Ayan. Pahayag o Apokalipsis 22:18-19. Ito rin, biro mga kapatid, panghuling kuwan na ito. Ayun, wala nang ibang kuwan, wala na yan, ay pahayag. Last, nasa huling salita na ito sa Apokalipsis. 18 hanggang 19. 22, 18 hanggang 19. Itong ating mababasa at ating basahin mga kapatid, ang ating maunawaan. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Ito, aalisan ang bahagi, aalisin ang iyong sabi sa Ilocano, ikatin ti ama iti bingay mo iti puon. Puon ti kayo ba to? Punong kahoy, iti puon ti kayo nga ayan iti biyag nagnanayon. Aalisan ka ng bahagi. Ikatin ti ama iti bingay mo. At nung nayon kami, nayonan na kami iti salot na nakasurat. Iti daytoy libro kabsat. Daragdagan ka din ng salot. Kung iyong dadagdagan, ay napakarami ng idinagdag ng mga tao, mga kapatid. Kaya kung ano-anong salot na nagsisipagdating. Diba? Yung HIV virus. Ayan, yan na yung sikat ngayon mga kapatid. Pagkatapos ng COVID niyan, HIV virus for 15 pataas ata yung tinatamaan ngayon mga kapatid. Hindi yan nakasulat yung virus na yan. Kaya dinagdag na kaya sa mga tao na dinagdagan ang mga utos ng ating Ama. Sabi ng Ama, huwag kang sasamba sa mga ginawa ng kamay ng tao. Abay sumamba, dinagdagan. Aba, iisa lang ang Diyos, mga kapatid. Ang ating Panginoong si Isa o Ama ay iisa. Aba, ginawa nilang marami. May Santa Maria, may San Pedro, may San Pablo, may San Roque. Ano ba yun? Ay pare-parehas na sinasamba. Diba? Ayun, dinagdag. Kaya dadagdagan pa ng Ama ang salot. Dahil sa pagdadagdag ninyo ng mga gawain na hindi naman pinagawa ng Ama, ay siya ninyong pinaggagawa. Diba? Yan ay nasa sanglibutan, mga kapatid, yung mga ganyang gawain. Huwag kang mangangalo niya. Ibig sabihin, huwag kang mangalo niya. Ay pag nangalo niya ka, dinagdagan mo na. Dinagdagan mo na yung utos ng ating. Ay dinagdag mo pa ang ngalo niya. Huwag kang papatay. Ay, huwag kang papatay. Pag sinabing huwag kang papatay. Aba, hindi lang pumatay. Ang ginawa niya, pinagpapatay. Ay dumami. Dahil maraming pinagpapatay na minamasaker yung mga pamilya, kung sila merong baril, kung sila merong mga grupo, ay hindi lumalaban ng harapan. Puro patrahidor ang ginagawa. Ganun talaga yung gawain ng dyablo, mga kapatid. Pagtalikod ng Ama, andyan na.
tinutokso na yung mga pinapangaralan ng Ama. Yun yung ginagawa ng dyablo. Mga patalikod, mga pangdadaya. Nung unang panahon pa talaga, ang dyablo, mangdaraya yan. Kaya pag tayo ay lumilihi sa utos ng ating Ama, tayo ay nahihila ng dyablo. Dahil ang dyablo talagang kumukontra sa utos ng ating Ama. Yan ang kalaban ng ating Ama. Ang dyablo na tinatawag ay Satanas. Ngayon, upang tayo ay manatili na tumutupad sa utos ng ating Ama, ito yung ating dapat gawin, ating mababasa sa aklat ni Josue 23:6. Josue, mahirap hanapin natin si Josue. Ayun, kuha ko na mga kapatid. Josue 23:6. Ito, may mababasa tayo dito. Ayan. Yan, para matupad natin ito. Lahat kayang gawin ito mga kapatid. Ito ang ating gagawin. Josue 23:6. Yan, lista nyo kung hindi nyo makuha. Yung oras na hinahabol natin. Basahin na natin. Kaya't kayo'y magpakatapang na mabuti. Kaya mo bang magpakatapang, kapatid? Siya nawa. Ayan, ito yung utos. Kaya't kayo'y magpakatapang na mabuti, na ingatan at gawin ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises, na huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa. Siya nawa. Ayan. Para maging matapang tayo mga kapatid. Yung lahat ng sulat ni Moises na sa kautusan, gawin natin. Basahin natin at ating gawin. Yun yung paraan upang tayo ay maging matapang mga kapatid. Ulitin natin. Josue 23:6. Kaya't kayo'y magpakatapang na mabuti, na ingatan at gawin ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises, na huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa. Yun yung uri ng pagiging matapang mga kapatid. Nagiging malakas ka kapag natutupad mo ang utos ng ating Ama. Dahil kung hindi mo ito kayang tupadin, ikaw ay duwag, ikaw ay mahina. Dahil pagtupad mo ng utos ito, marami kang matatanggap na mga papula ng tao. Pag matapang ka, baliwala sa'yo yun. Kayang-kaya mo yun. Sasabihin sa'yo, bakit ikay bago na? Nag-iba ka na. Ayun ang utos ng ating Ama eh. Kayo ay magsuot ng bagong pagkatao. Magbago kayo ng pag-iisip. Kaya pag tinawag ka ng karamihan ng tao at ikaw ay sumusunod sa utos ng ating Ama, pag sinabi sa'yo, ay nagbago na itong kaibigan natin. Hindi na nagmumura. Hindi na kumakain ng karni ng baboy. Hindi na kumakain ng dugo. Ay nagbago na. Yung kasi ang utos ng ating Ama, kailangan tayo ay magbago. Pagbabago na ayon sa pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos, mga kapatid. Magiging matapang ka doon, kakatuwiran mo doon ay kung ano yung utos yung ating sinusunod. Dahil yun ang buong tungkulin ng tao, mga kapatid. Dahil pa ikaw ay tapat sa iyong tungkulin, ay kagaya ka din ng mga sundalo. Pa ikaw ay tapat sa tungkulin, ay ikaw ay tinatawag na matapang. Bayani, ang tawag pa doon. Hindi umaatras sa laban. Dahil ang kalaban natin ang dyablo, mga kapatid. Yung mga sumusuway sa utos ng ating Ama, iyon yung mga
alagad ng dyablo, mga kapatid. Iyan ang katotohanan. Pag ikaw ay sumusunod sa utos ng Diyos, ikaw ay alagad ng Diyos. Kapag hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, ay dadalawa lang ang magkalaban. Diyos lang at ang dyablo. Ang Ama lang at ang dyablo. Pag hindi ka sumunod sa utos ng Ama, sa dyablo ka. Yan, malinaw yan, mga kapatid. Dahil iisa lang ang dapat nating sundin, ang ipinag-uutos lang ng lumikha sa atin. Si Satanas, hindi naman yan ang lumikha sa atin, mga kapatid. Yung lumikha sa atin, magbigay tayo ng sulit sa pagod niya sa paglilikha sa atin. Ihandog natin ang buhay natin sa Kanya dahil yun ay sa Kanya. Pag inihandog natin ito sa Kanya, yan ay ipapatawad sa atin, ipapahingi sa atin yan, mga kapatid. Kaya pinakamalaga sinasabi niya, kailangan magkaroon tayo ng buhay. Dahil ang buhay, yan lang ang paraan para makagawa ka ng lahat niyang pinag-uutos. Dahil patay ka na, hindi ka na makakagawa ng kanyang utos. Kaya ang pangako niya, lahat ng sumusunod sa utos ng ating Ama, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan para tuloy-tuloy na tumupad sa kanyang mga utos. Siya nawa. Ngayon, pag hindi ka susunod sa kanyang mga utos, hindi ka naman sumusunod. Sayang lang yung buhay mo. Ay kukunin na niya, ibibigay sa iba. Gagawa na lang ang Ama ng iba. Yung buhay na nasa kukunin, gasimbol naman ng iba at doon ibibigay yung buhay niya. Babawiin sa iyo. Dahil ang tao kasi pag hindi sumusunod sa kautusan ng ating Ama, ang sabi ng ating Ama diyan, wala kang kabuluhan. Walang pakinabang sa iyo ang Ama pag hindi ka sumunod sa utos niya. At alam ninyo mga kapatid, yung mga bagay na walang kabuluhan, ang tawag doon ay basura. Di ba? Mabuti pa nga, yung mga ibang basura ay pinapakinabangan pa eh. Rini-recycle. Pero ang tao, pag tinawag ng Ama na walang kabuluhan ng tao, ay wala ka na rin pag-asa. Pag sinabi ka niyang wala kang kabuluhan. At ang mga tao na walang kabuluhan, yung gumagawa ng mga bagay na labag sa kanyang kalooban, yun yung mga bagay na walang kabuluhan. Pag gumagawa ka nun, ay damay ka sa iyong ginagawa. Dahil sinasabi ng ating Ama, dun sa Apokalipsis 2:23, ayan, balik tayo sa Apokalipsis 2:23. Ano itong ating mababasa dito mga kapatid? Ito. Paghiwalay ka sa kanyang mga utos mga kapatid. Ito ang sabi ng ating Panginoong Isa, o Ama. At papatayin ko ng salot ang kanilang mga anak. O Apokalipsis 2:23. At malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik na mga pag-iisip at ng mga puso, at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Ano yung ginagawa mo kapatid? Sumusunod ka ba sa utos ng Ama o sa hindi niya utos? Pag sumunod ka sa utos ng ating Ama, tatanggapin mo ang mga pangako niya, mga kapatid. Ay, pag hindi ka tumupad sa kanyang mga utos, sinasabi niya dito, papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak. Yan yun. Yun ay bilang pagpaparusa sa mga hindi sumusunod sa kanyang mga utos. At may karugtong pa itong Levitico 26:21. Tingnan nga natin mga kapatid, Levitico 26:21.
Levitico 26:21. May karugtong mga kapatid, di basahin natin kung ano to. Aba, matindi pa rin ito mga kapatid. Levitico 26:21. At kung kayo'y sasalangsang sa akin at hindi niyo ako didinggin, ay dadalhan ko kayo ng makapito ang higit ng salot ayon sa inyong mga kasalanan. Makapito mga kapatid. Kaya kailangan sumunod tayo. Nakakatakot itong hindi pagtupad eh. Kailangan pakinggan para hindi na tayo datngan pa ng maikapitong salot. Dadalhan ko kayo ng makapito ang higit ng salot sa inyong mga kasalanan. Kung hindi natin siya, kung tayo ay sasalangsang at hindi natin siya papakinggan mga kapatid. Kita nyo. Kailangan tayo ay palaging nakadikit. Ito yung ating kwan dito eh. Ito yung ating sentro ng mensahe. Kailangan tayo ay nakatuto. Huwag tayong hihiwalay. Dahil ito yung ating mababasa sa Juan 15. Balik naman tayo. Juan 15. Juan 15, 1:5 hanggang 8. Juan 15, 1:5 hanggang 8. Kita nyo mga kapatid, pakinggan nyo mabuti. Ha? Basahin natin. Juan 15, 1 hanggang 8. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga. Mabilis natin nabasa to. Uulitin natin. Ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis. Malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban ng nakakabit sa puno. Gayon din kayo. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Sa inyo mga kapatid, magbunga ng marami. Dahil ang utos ng ating Ama ay napakarami. Yung kung ano yung ating ginagawa, yun ang tatanggapin natin sa ating Ama. Magbubunga yung ating mga pinagpaguran, yung ating mga pagtupad sa utos ng ating Ama. Magbubunga ng marami. Dadami nga tayo dahil
Ang bawat isa sa sumusunod na nga, sa utos ng ating Ama, ay sabi ng ating Ama, ay kailanman ay hindi kayo mapapahiya. Yeah? Akala lang ng iba ay napahiya tayo, pero yung balik, may balik yan eh. Yung balik ng sinasabi lang hiya ay mas higit makapito ang balik ng hiya sa kanila. Dahil dito nga, yung panahon ang magpapaliwanag, ang magsasabi kung ano talaga ang tunay na pinag-uutos ng ating Ama. Ang panahon na magsasabi. Pag sinabi ng ating Ama, uugain ko ang langit at ang lupa. Dahil hindi sila maniniwala dyan. Sabi nila, wala nang paghuhukom. Nakikita nyo, sa lahat ng sulok ng mundo, inuuga ng ating Ama. At yan ay warning yan, mga kapatid. Warning pa lang yan. Mga 6.5, 6.8 na lindol. Yan ay napakahina pa yan, mga kapatid. Mayroon talagang yung tinatawag na inaantay ng mga tao na inaasahan nilang darating. Yan ay darating yung sinasabi nilang the big one. Darating yan, mga kapatid. At sabi ng ating Panginoong si Isaw, Ama, walang bato na pinagpatong-patong na hindi niya ibabagsak. Walang bato na pinagpatong-patong ng tao na hindi niya ibabagsak. Sa panahon yan, mga kapatid. Lahat ng mga building bubuhok, mga kapatid. Siya nawa. Dahil yan ang salita ng ating Panginoong si Isa o Ama. Yan. Ito, natapos na natin. Ito yung manatili sa Kanya, ika ng ating Panginoon. Ay, yung iba naman ay sa sarili na lang. Sabi nila ay ako naman ay marunong rin manalangin. Ika nila. Ako rin naman ay marunong tumawag. Kilala ko din naman ang Diyos. Ika nila. Ay, hindi na ako pwedeng sumama dyan sa relihiyon na yan na sinasabi mo. Ika nung iba sa akin, mga kapatid. Hindi na ako pwedeng sumama sa iyo. Dahil ako marunong manalangin. May Diyos din naman ako. May Diyos ka. Kanya-kanya tayong Diyos. Kaya daw iba't iba ang relihiyon. Dahil iba't ibang paniniwala ng tao. Pero yung nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid, na ating mababasa sa Juan 14:26. Pakinggan yung mabuti ito, mga kapatid. Juan 14:26. Ito, andito pa rin, katabi rin pala ng ating binasa. Juan 14:26. Yung nagsasabi na mabait daw sila. Hindi naman siya nagnanakaw, hindi naman pumapatay, hindi naman nangangalunya. Ay hindi na daw dapat siyang sumama sa mga relihiyon. Kailangan ay mayroon tayong kawan. Dahil ang ating Ama may kawan yan. Kailangan mabilang tayo sa kanyang kawan. Sa kanyang pastulan. Dahil yung kawan niya, nandun sa pastulan ng Ama. Yung kanyang kawan. At kung nasaan yung pastulan ng Ama, na nandun yung kanyang mga kawan, yung lugar na yun ang hindi magagalaw, mga kapatid. Ngayon, kung hindi ka kabilang doon, di wala ka doon sa pastulan. Pag umulan ng apoy, mga kapatid, yung lang pastulan na yun ng ating Ama ang hindi tatamaan. Doon sa kawan na yun. Kung wala ka ron, yung iba ay masusunog na maliman lang doon, mga kapatid. Sa kawan ng ating. Ito yung sabi niya,
Huwag niyo pag-iitan na kayo ay marunong tumawag dahil may salita ang ating Panginoong si Isa o Ama. Kasasabi lang natin kanina na kailangan pakinggan natin siya, sundin ang lahat ng mga utos para hindi tayo bigyan ng salot. So, ito yung kanyang salita. Basahin natin. Juan 14:26. Datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo. Ito, nandito po yun sa akin mga kapatid. Yung Espiritu Santo, yung mga salita ng ating Panginoong si Isa. Nasusuguin ng Ama sa aking pangalan. Ang nagsasalita dito ang ating Panginoong si Isa. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ito mga kapatid, nagpapaalala sa inyo ng lahat na sinasabi ng ating Panginoong si Isa o Ama, nandito ngayon, nagpapaalala. Ito yung sinasabi ng ating Ama, ating Panginoong si Isa o Ama. Sa huling araw, ay inyong lubos na mauunawa. Kaya ito pinapaunawa ng inyong maliit na lingkod kung ano ang kalooban ng ating Ama. Kung ano ang kanyang gusto para sa atin. At ang gusto niya ay pawang mabuti at ikabubuti nating lahat mga kapatid. Tayong lahat na nakikinig at sumusunod sa kanyang mga utos. Itong salitang ito ay susuguin, may susuguin siya na magpapaalala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. Hindi lang ito mga kapatid, yung paulit-ulit kong binabanggit sa inyo na ito yung ating mababasa sa Juan 6:27. Uulitin na naman natin ito mga kapatid para wag nyo nang sisihin ang ating Ama pag dumating sa inyo ang mga kaparusahan. Dahil ito, napakahalaga. Juan 6:27. Juan 6:27. Bilang panghuli mga kapatid. Magsigawa kayo. Utos ito mga kapatid. Utos ito ng ating Panginoong si Isa. Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal, sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Ilang ulit ko sinasabi ito mga kapatid. Ito may tinatakan ng Ama mga kapatid. May tatak ng Ama. Kaya nga Isa o Ama. Yan. Sana mga kapatid, ito inyong naunawaan. At hanggang dito muna tayo at muli tayo ay magkita-kita sa ganito ring oras at ganito ring araw mga kapatid. Araw ng Sabado. At sa inyo na walang sawa na nakikinig at sumusubaybay at tumutupad sa utos ng ating Ama. Unang-una kay sa ating mga kasapi, si Rodessa Pastor Litana, Laina Pastor Litana, Jimaris Kakatyan, ayan, at kay sa ating matigang kapatid na si Florida Pastor Helenman at ang kanyang pamilya, sa inyong lahat mga kapatid, ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Ayan, mga kapatid, pakinggan nyo lang ang magpapatotoo dahil kailangan ay mayroon patotoo sa lahat ng mga sinasalita. Ayan mga kapatid, hanggang sa muli. Taas natin ang ating kanto.
ko ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang lahat ng mga salita na inyong narinig ay pawang katotohanan at pawang galing sa banal na kasulatan na mula sa bibig ng Sama ng Panginoon na si Isa na anak ng tao na sinugo ngayong huling araw na ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig na sinugo ng ating Ama na sa atin ay lumikha at lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Siya nawa at siya nawa.